may sisiw na naman yung inahin natin. Ang kinaganda ngayon, mas marami na. Ayan, ang sisigla kumain ng ating mga sisiw mga kaibigan. Naubos na nila yung binigay ko. Magandang araw muli mga kaibigan. Tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ngayong araw, mag-update tayo doon sa ating mga kaganapan dito sa aming backyard. May mga good news nga tayo. So samahan niyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng kaunting idea and tips sa pag-aalaga ng ating mga native chicken, pato at pabo. So tara mga kaibigan, samahan niyo ako. Ngayong araw mga kaibigan, maglilipat tayo ng mga malalaki nating pato. So ito sila. Ayan, lilipat natin sila dahil may newly hatch nga tayong mga sisiw. Kaya kailangan natin mag-adjust sa ating mga grower cage. So ibababa ko na to sa lupa mga kaibigan. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung saan ko sila ilalagay. Ayun pala yung batch na sumunod sa kanila. Bali 1 month yung pagitan ng mga yan mga kaibigan. So nag 1 month old na sila nung May 16 to mga first batch natin. So kakapisa naman nung mga pangalawang batch natin nung May 14. So 1 month yung pagitan niya mga yan. So ayusin ko muna yung paglilipatan ko sa kanila mga kaibigan. So pinakawalan ko na pala mga kaibigan yung ating mga pabo na dalawang breeder natin, yung male and female. Yung isa naglilimlim pa rin doon. Ayan kung nakikita nyo yung buntot niya, may kulay puti. So dito pala sa pagpapakain sa kanila mga kaibigan, medyo humina sila kumain tapos yung mais medyo hindi nila kinakain. So dito ko ilalagay yung fly pen natin ng pang heritage. Dito ko muna ibababa yung mga ducklings natin na 1 month old o kaya doon sa sulok na yon. So ipapakita ko sa inyo mamaya kapag na-set up ko na. Ito mga kaibigan, yung good news natin. May sisiw na naman yung inahin natin. Ang kinaganda ngayon, mas marami na. So bibilangin ko yan kung ilan yung napisa niya doon sa mga itlog na nilimliman niya. So sabi ko nga nung nakaraang vlog, doon sa pinakita ko to na naglilimlim siya, ang tansya ko May 20 onwards. So tama nga yung prediction ko doon sa paglilimlim niya ng first day. So titignan ko muna mga kaibigan kung ilang sisiw yung napisa niya and then ibababa na natin doon sa ating grower cage. Ayan mga kaibigan, bago tayo pumunta doon sa ating mga alaga, ayan, nagbe-meeting yung ating dalawang pabo. Ayan, sana maganda yung fertility rate. So hindi kasi tayo makakalapit dyan, tapos itong gansa natin, ayan, nangaharang pa. So pupunta na natin, nailipat ko na yung ating mga pato. So andito na yung mga sisiw natin mga kaibigan, ayan sila. So doon sa 12 eggs na nilimliman yung inahin natin, merong siyam na napisa. Mas marami ngayon ng dalawa. So yung first batch nga, 7. So ayan o. Sisiglan nila kumain dahil gutom na gutom na. So kanina binigyan ko na yun ng inumin. Tapos kalalagay ko lang yung feeds nila, yung chick booster. So bibilan ko pa sila ng Betracin Gold mga kaibigan para lumakas yung immune system nila at maging maganda yung kanilang paglaki. So bibili na rin ako ng vaccine mga kaibigan para mabaksinan na natin sila, lahat ng mga alaga natin dito. Dahil papalapit na yung tag-ulan, kailangan meron na silang maayos na bakuna. Andito na pala yung mga second batch natin na pato. So ito na sila mga kaibigan. Yung mas malalaki sa kanila yung nauna, naibaba ko na doon sa kabilang kulungan. So tamang-tama, habang nagpapalaki sila, dyan na muna. Tapos yung mga native chicks natin, once na lumaki, so paurong lang ng paurong yung ginagawa ko. Lilipat sila dito, tapos lilipat sila doon sa kabila. So titignan natin yung mga native chickens natin mamaya at may problema tayo mga kaibigan. So kailangan nating matutukan ng pansin yon. So 2 weeks old na pala itong mga sisiw ng pato natin. So hindi ko na na-vlog nung nakaraan kasi medyo busy tayo. So ayun na yung mga next batch natin papalakihin. So tamang-tama pagdating ng tag-ulan at may tubig na yung ating fish pond, meron na tayong papakawalan doon. So dito pala sa mga native chicks natin, ayan, 1.5 months na sila at malalaki na. So sa init ng panahon mga kaibigan, hindi maiwasan na mag-feather pecking sila, yung tinutuka, yung kasama nila. Kagaya dito, kaya namatay yung isa nating sisiw, yung isang babae, ayan, kung nakikita nyo yung buntot nyo, dumudugo na naman. Itong isang muntik na rin yan, naubos na yung buntot niya. So dito pala mga kaibigan, ayan, may naligaw na puting manok dito, yung sisiw na may kulay. Ayan, kung mapapansin nyo, may kulay pa yung mukha niya. So kinulong ko na muna siya dyan kasi muntik na makain ng aso namin, sayang naman. So ito yata yung white leghorn na tinatawag mga kaibigan. So susubukan natin palakihin, susubukan natin i-crossbreed dyan sa mga native natin kung magsisimilya. So yan yung next project ko dito at susubukan natin na paramihin yan. So yan mga kaibigan, tignan nyo, tinutukan niya yung buntot. Basta kasi dumudugo na yung mga kaibigan, trivia nga lang pala ulit, kulay red yung visible na kulay sa mga manok natin. Kaya once na dumugo yan, mas lalong sa mata nila yan, kumikinang dahil kulay red yung dugo ng ating mga manok. So papakainin ko muna sila para maiwasan nila mag-feather peck, tsaka bibigyan ko ng inumin.
Dito ko pala nilipat yung ating mga pato na first batch mga kaibigan. Ayan, dito lang sa loob ng breeding pen ng ating mga pabo. Maluwag naman dito at madalas naman silang nasa labas. Kaya dyan ko na muna nilipat. Nilagyan ko na lang ng screen yung bandang baba. Ayan, para hindi sila makalabas. So kulang pa doon sa may tapat nung inuman nila. So dyan na rin sila hanggang sa lumaki sila mga kaibigan. Maluwag naman yung pwestong yan. At kasyang-kasya naman silang 7 dyan. So possible dito mga kaibigan, 5 yung babae at 2 lang yung lalaki. Kung mapapansin nyo sa size, yung may kulay black sa likod, yan mga lalaki yan mga kaibigan. At yung 5 na pure white, yan yung mga babae. Sana hindi na madagdagan yung lalaki para may magamit tayong mga inahin. At maparami natin sila ng maayos sa susunod na tag-ulan. So yung 2 lalaki dyan, ikakal natin yan. At meron tayong breeder dito na barako. So yun yung gawin yung mga kaibigan para hindi sila ma-inbreed. Para tuloy-tuloy yung pagganda ng inyong mga alaga, yung lahi nila hindi lumiit. Pwede naman kumuha kayo ng ibang barako para doon sa mga panibago nyong produce na babae. So ganun yung gagawin ko once na lumaki pa yung sumunod sa kanila. Makita natin kung ilan yung babae. Doon tayo magdadagdag ng panibagong barako para sila yung gagawin nating panibagong breeder set. Yun yung plano ko dito mga kaibigan. Marami rin kasing naghanap ng mga pato, pangkatay. So gaya ng sabi ko doon sa mga previous vlogs, susubukan nating mag-produce ng meat type. Maglilitsyon tayo ng pato mga kaibigan. Sana matupad yung mga pinaplano ko dito sa tulong ng Diyos. Nakita nyo kanina mga kaibigan, yung one pair natin na pabo nagme-mating. Ito yung itlog ng isa nating inahin. Yung sinasampahan niya kanina. At ayun yung isang naglilimlim. So hindi siya umaalis doon, di rin kumakain. Antibay din nila sa limliman mga kaibigan. So meron ng 10 eggs dyan. Sana madagdagan pa yan at sana may mapisa na para makapag-produce tayo bago magtag-ulan. Para meron tayong mapalaki. Pagdating ng breeding season, meron tayong mga panibagong batch ng Red Bourbons. Kung natatandaan nyo mga kaibigan, yung isa nating dumalaga na kulay itim na native hen, yung nakakulong dyan. Bali pinakawalan ko na nga pala. Ayun yung native nating inahin mga kaibigan, naka-ranging siya. So tinitignan ko pa kung saan siya lumipat ang itlogan kasi huminto na yung pag-itlog niya doon sa kulungan ng mga pato natin. So sana hindi dyan sa paligid kasi pag umulan, mababasa yon. So doon din siya nagpapasampa sa ating tandang na nakatali. So tamang-tama yan, habang nag-aalaga ng sisiw yung nanay niya, siya naman yung nagbe-breed. Ayan, magkakaibigan naman yung mga rooster natin mga kaibigan. Hindi naman nag-aaway yung native natin na tandang at yung pabo kahit pumuporma dyan. So yung kinaganda dyan kapag nasasanay silang magkakasama, hindi sila nag-aaway-away. Kaya kapag nandito ako sa bahay, pinapakawalan ko din yung mga pabo natin para malaya silang nakakasalamuha doon sa mga alaga natin. Kasi nagiging aggressive lang naman sila o territorial kapag bihira silang makalabas at bihira nilang nakakasalamuha yung ibang breed na mga alaga natin dito. Ito pala yung isa natin binatilyo mga kaibigan, yung kapatid ng kulay itim na native hen natin. So kuwang-kuwa niya yung kulay ng Rhode Island Red kahit na malayo na. Malakas talaga yung dugo nung inahin natin. So pati yung ibang lumabas na sisiw ngayon, kulay pula pa rin. At mas maganda yung kulay compare dun sa kulay nila ng tandang. Kaya tamang-tama yan, sana malalaki yung lahi nilang lumabas. At itong rooster na ito, siya ipapares natin dun sa anak nung isa nating tandang kanina para hindi ma-inbreed. Tapos ito na pala yung nanay ng mga nilipat natin na 7. Sinama ko na siya dyan sa barako natin. So sana mag-breed na siya at umitlog ulit. So nakabawi na siya mga kaibigan, gumanda na yung katawan kasi nga napapakain natin ng maayos kasama ng mga sisiw niya. So bumalik na yung ganda ng katawan niya kasi nga kapag naglilimlim sila, talagang pumapayat sila kahit yung native hen natin payat na naman. Pero ganun talaga kasi bihira sila kumain kapag naglilimlim. So yun yung barako natin pato, napakalaki niyan mga kaibigan, ang hirap hawakan. So once na marami na tayong bagong inahin, so sila na lang yung magkakasama, yung mga breeder hens natin. Iba na yung barakong ibibigay natin doon sa mga anak nila. Dito pala sa pen na to mga kaibigan, kung matatandaan nyo, meron tayong tryo dito nung nakaraan. So nilipat ko na nga yung isang barako natin na nandun sa kabila kanina. Bali may naiwan na isang inahin dyan, yung naglilimlim. Nasa 20 eggs yan. So yung isang inahin, pinakawalan ko na muna kasi hindi pa siya nagbe-breed. Kaya iniwasan ko munang ilagay dito kasi ba masira na naman yung mga itlog. Meron kasi mga inahin mga kaibigan na akala mo maglilimlim pero hindi pala. Sinisira lang nila yung ibang itlog, binabasag nila kaya tinutuka nila. So para maiwasan yon, sinolo ko na muna yung inahin natin dyan at ayan naglilimlim na siya ng maayos. So para hindi rin siya maistorbo,
And nilagyan ko rin ng tabing para makapisa siya ng maayos. So mag-aantay na naman tayo ng 1 month mga kaibigan. Meron na naman tayong panibagong batch ng mga ducklings. So 3 inahin pa lang yung nagagamit natin pero ang bilis ng dumami. So sa mga susunod na panahon, kapag nakapag-produce tayo ng mga magagandang inahin, ang target ko mga kaibigan, mga 10 heads na inahin para marami tayong maproduce na ducklings at marami tayong mapalaki for meat. So sa ganung paraan, mas magiging maayos yung pagbebenta natin at pagbibreed kapag marami tayong breeders. Minsanan yung pagpapalaki sa mga sisiw. Ayun pala yung isang pato na sinasabi ko sa inyo mga kaibigan na inahin na pinakawalan ko. Ayan yung sa ilalim. So inayaan ko muna siyang bitaw para makabawi din at galing din sa breeding yan. So hindi man siya naglimlim pero nangitlog naman siya. Para bumalik din yung maganda niyang pangangatawan bago natin ulit ipasok doon sa ating barako. So ayan, tinitignan niya yung mga kasama niya kasi siya lang yung nakabitaw na pato mga kaibigan. So iniiwasan ko masyadong maraming bitaw na pato kasi medyo madumi rin. Marami silang tain na nagkalat at hindi rin maganda sa paligid dyan na masyadong madumi. So dito pala mga kaibigan, kung mapapansin nyo, puro buhangin na yan. Dahil nagtambak ako dyan nung nakaraan para tumaas yung level ng buhangin at hindi mamaho yung mga tain nila. Kagaya dyan sa pato, ayan kung mapapansin nyo. Yung buhangin kasi hindi yan nag-absorb ng sobrang tubig. Hindi kagaya ng mga itim na lupa, talagang nangangamoy putik. Ito hindi siya ganun kabaho kahit na mababad sa tubig mga kaibigan. Yun ang kinaganda kapag buhangin yung beddings. At malamig din sa pakiramdam yan, tamang-tama, mainit ang panahon, presko dito sa kanilang mga breeding pen. So yan yung isang mai-share ko sa inyo kapag tag-init, ang magandang beddings, buhangin mga kaibigan kasi pwede silang magpalamig dyan. Ayan, ang sisigla kumain ng ating mga sisiw mga kaibigan, naubusan nila yung binigay ko. So gutom na gutom sila. So bali 2 days na silang nandun sa nesting area na nakapisa kaya naghanap na talaga sila ng mga kain. So maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating video for today. Sana nag-enjoy kayo at may napulot kayong kaunting idea dito sa aming backyard, sa aming pag-aalaga at pagpapalaki ng mga sisiw natin sa mga pato. Ayan, para pwede nyong pagbasihan sa inyong mga backyard. So maraming salamat sa mga silent viewers, silent subscribers natin na patuloy na nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. So hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Ingat po kayong lahat and God bless us all.